Batibat. Sa bulubunduking bahagi ng Davao del Norte, naninirahan ang tandang Arnulfo at ang kanyang apo na si Sam. Maliit pa lamang si Sam. Ang lolo Arnulfo niya ang nag-alaga sa kanya dahil ang nag-iisang anak ni tandang Arnulfo ay nabuntis ng ibang lahi. Baka iniisip nyo na gwapo ang batang si Sam. Diyan kayo nagkakamali. Dahil isang maitim na bata at kulot ang itsura ng batang si Sam. Medyo makulit ang batang yun. Edad 18, pero nahasa na ito sa kagubatan na kanyang ginagalawan. Isang umaga, nagpaalam na si Sam sa kanyang lolo Arnulfo upang magtungo sa panibago niyang trabaho. "Lolo, alis na ho ako," wika ni Sam. Sige apo, umuwi ka ng tamang oras." "Lolo naman, trabaho yung pupuntahan ko, hindi naman kung ano." Ganun ba? Ano bang oras ang out ng trabaho mo?" Ang oras ng out ng trabaho ni Sam sa Haloblaksan hanggang alas 4 lang ng hapon dahil hindi siya pwedeng magpaabot ng alas 5 kagaya ng mga ibang trabahador. Alam kasi ng may-ari na yung uuwian ni Sam ay malayo. Ang katunayan, halos 2 oras nilalakad ng batang si Sam mula sa kabundukan papunta sa kapatagan. Kaya naman kasi, namasukan bilang trabahador sa gawaan ng hollow blocks ang batang si Sam dahil nagsawa na ito sa pamumuhay sa loob ng kagubatan. Dagdag pa sa kinaayaw ng batang si Sam, yung sa tuwing makakaani sila ng gulay at may pagbebentahan ang mga uling ni hindi man lang siya binibigyan ng kanyang lolo Arnulfo ng kahit nakakarampot na pera. Ay, sa wakas, nakalayo din ako. Siguro, masosolo ko na ang pera ko. Wika ng batang si Sam at napansin naman yun ng isa niyang kasamahan. Bakit? Hindi ka ba binibigyan ng lolo mo ng pera? Tanong ng isa. Hindi kaya nga ako nag-apply dito. Sipin mo pare, magtatrabaho ako sa ulingan. Magtatanim kami ng gulay, mag-aararo. Di man lang ako binibilan ng gusto ko. Hindi katulad ng iba kong mga kaibigan. Sila kahit paano, nagkakaroon ng mga bagong damit. Samantalang ako, sagad na sa hirap. Pero kita mo naman pare, butas-butas ang damit ko. Ay nako, ewan ko ba kung nasan na kasi yung nanay ko, kung bakit dyan niya ako hinayaan na lumaki sa lolo Arnulfo. Pare, hayaan mo na. Ang importante doon, kumakain ka ng 3 beses sa loob ng isang araw. Pare, hindi sapat yun. Hindi magandang katwiran yan. Siguro pagka nagkaanak ka, ganun ang gagawin mo ano? Hindi hindi naman pala Ikaw talaga. Unang hapon ng pag-uwi ni Sam, galing sa kanyang trabaho, napansin niyang yung kanyang dadaanan ay nakabuwal yung malaking puno. Hindi mo makikitahan ang puno na mukhang pinutol at sinadya ng tao. Para ba kasing kusang nabuwal na lang iyon. Kapansin-pansin din yung mga nagkalat na mga piraso ng katawan ng puno. Anong nangyari dito? Imposibleng kusa itong nabuwal. Wala namang hangin. Saka, ang tinutino ng puno na to, hindi pa naman ito matanda para kusang mabuwal. Sa pagtataka ni Sam, napalingon siya sa mismong pinagputulan at dito'y
nakakita siya ng isang lalaking mataba. Ayon sa kaalaman ni Sam, ito ay isang batibat, pero ang batibat ay babaeng mataba at walang saplot. Nakapagtataka dahil sa mga kwento ng Lolo Arnulfo ay hindi naman ganon ang itsura ng batibat. Napatakbo si Sam. Walang ano-ano'y bigla siyang nadapa. Maya-maya pa ay merong dumampot sa kanya. Nakakatakot ang tinig mula sa batibat na lalaki. Hindi ito katulad ng tinig ng batibat na babae. Dahil minsan sa kanyang buhay, nakapanaginip na ito ng batibat habang siya'y dinadaganan. Teka, ano bang kasalanan ko sa'yo? Gusto ko lang sabihin sa'yo. Alin? Ano yon? Gusto kong malaman mo na mula ngayon, hindi ka na maaaring dumaan pa dito. Ha? Dito lang ang daanan. Wala nang iba. Hinagis ang batang si Sam sa kalayuan. Pagkatapos nun, ay madali siyang nagtatakbo palayo sa buwal na puno. Malayo pa lamang si Sam sa bahay ng kanyang Lolo Arnulfo, pero sumisigaw na ito. Kaya ang kanyang lolo ay madaling lumabas ng kanilang bahay kubo. Lolo! Lolo! Ano yon? Bakit? Lasing ka ba, apo? Hindi ho. Lolo, may batibat doon. Batibat? Ano? Babae? Hindi po. Parang lalaki. Tapos puno ng balahibo yung buong katawan at muka. Saka ang pula-pula ng mata tapos mataba. Batibat? Ala Diyos ko. Imposibleng nakainkwentro ka ng batibat na lalaki. Apo, madalang magpakita sa tao ang mga lalaking batibat. Kadalasan sa mga batibat ay yung nagpapakita lang sa panaginip at nang dadagan. Yun nga ho, Lolo. Ewan ko, hindi ako sigurado kung talaga bang batibat yun, Lolo. Meron palang ganito rito. Alam kong sanay na tayo sa inkwentro pagdating sa mga aswang bundok. Pero anong klaseng ano yun, Lolo? Teka lang, sandali. Halika, samahan mo ako. Saan po tayo pupunta, Lolo? Pupunta tayo doon sa kaibigan ko. Ano? Ang layo nun, Lolo. Mas malayo pa rito yun sa tinitirhan natin. Sasama ka ba o may iwan ka? Isasama ako, Lolo. Teka lang ho, puro putik ako. Magpapalit ako ng damit. Wag na. Mainam nang makita ng kaibigan ko ang sitwasyon mo. Sige ho. Nagtungo pa sila sa kaloob-looban ng kagubatan. Dahil ayon sa kanyang Lolo Arnulfo, ito ang makakasagot sa kanila ng tamang kasagutan sa nakita ng batang si Sam. Makalipas ang isang oras ng pagtahak sa loob ng kagubatan, narating na nila ang bahay ni Tandang Gido. Paring Gido, ano ba yung nakita ng apo ko? Saan ba? Sa ano? Sa labasan, papasok ng baryo. Ganun ba? Ano bang itsura ha, Sam? Ang itsura po malaki yung tiyan, malaki yung katawan, tadtad ng napakaraming balahibo, na kulay itim tsaka nagbabaga yung mata. Anong sabi sa'yo? Hindi ko nga malaman Basta dinampot niya ako tapos bigla niya akong hinagis. Tapos sabi niya, wag na raw akong dadaan doon. Kung ganon, isang tunay na batibat ang nakainkwentro mo, Sama. At kung hindi ako nagkakamali, ang batibat na yon
ay galing pa sa ibang dimensyon. Anong ibig mong sabihin? Paanong ibang dimensyon? Arnulfo, maraming klase ng batibat. Siyam, maitanong ko lang, doon ba sa lugar na pinagkakitaan mo sa batibat, anong meron? Tatanggido, merong isang malaking puno ang nabuwal. Nakaharang pa nga sa daanan. Tapos, yung batibat, nakaupo doon sa pinagputulan. Ayun ang sinasabi ko, Arnulfo. Galing nga sa ibang dimensyon ang batibat na yon. Nang magpakita siya dito, doon mismo sa malaking puno. Ano? Ibang klaseng batibat yata yon. Hindi ito katulad ng mga batibat na pumapasok sa panaginip at nang dadagan. Hindi ba? Tama. Anong magagawa natin para doon? Wala naman tayong dapat na ipangamba. Kasi ang batibat na yun ay hindi naman ng aano. Ay, salamat naman kung ganon. Ay akala ko'y babalik-balikan niya ang aking apo. Pero, Tatanggido, Lolo, paano naman yung trabaho ko sa bayan? Di ba nagtatrabaho ako sa gawaan ng hollow blocks? Yun nga. Parang Gido. Ano bang dapat? Baka may pangontra ka dyan para sa aking apo. Pangontra? Marami. Teka sandali. Binigyan ang batang si Sam ng pangontra. Isang kahoy na kulay itim at merong sabitan. Ayon kay Tandang Gido, kapag tangan na ito ni Sam, kahit na sino mang nilalang ng kagubatan ay hindi na siya kayang galawin. Naniwala naman ang batang si Sam, kaya't kinabukasan ng umaga, hindi pa sumisikat ang araw, naglakad na si Sam patungo sa kanyang trabaho. Nang mapatapat si Sam kung saang lugar siya ibinalibag ng batibat, napansin niyang yung punong malaki ay nakatayo na. Imposible. Imposible yun. Paano nangyari yun? Takang wika ng bata. Dire-diretso lang si Sam sa paglalakad. At nang malampasan niya yung punong nabuwal na ngayon ay nakatayo na, biglang, "Hindi ba sabi ko wag ka nang dadaan dito?" "Ha? Nasaan ka ba? Wag mo kong sasaktan!" Pagbibigyan kita ngayon. Pero mamaya, hindi ka na pwedeng dumaan dito. Madaling nagtatakbo ang batang si Sam. Nang dahil doon, wala sa kanyang isip ang pagtatrabaho sa araw na yun. Ilang beses pa ngang muntik siyang maaksidente sa gawaan ng hollow blocks. Hoy Sam, ano bang nangyayari sa'yo? Hoy! Ha? Wala. Anong wala? Tignan mo, muntik ka pang tamaan ng panggawa ng hollow blocks. Dikit ka dyan ng dikit. Lumayo ka ng konti pare. Oo. Kinahapunan, umuwi si Sam pero ayaw niyang dumaan doon. Lumihis siya ng daan at tinahak yung loob ng kagubatan na hindi pangkaraniwan na dinaraanan ng maraming tao. Madilim na. Nandito pa ako sa loob nito. Kung bakit ba naman kasi nagpakita pa yung lintik na batibat na yun? Pagkatapos niyang sabihin ang salitang yun, nagulat siya dahil yung punong kanyang sinasandalan ay bigla na lamang pumutok at nabuwal. Kung hindi siya nakatakbo, tiyak na aabutan siya ng malaking punong pumutok. Diyos ko! Hindi to totoo! Sa takot ni Sam, nagtatakbo ito ng mabilis.
Maya-maya pa, nakabangga siya ng isang taong nakatayo. Patawad po, hindi ko sinasadya. Wika ni Sam. Bakit ba nagtatatakbo ka? Sino bang kinatatakutan mo, ha, bata? Ha? Wala. Wala ho. Yung nagsasalita ay isang aswang sa kabundukan. Katulad ng unang sinabi, sanay na sila sa engkwentro sa mga aswang sa kabundukan. Bakit ka lumalayo? Hoy bata! Batang kulot na maitim! Bakit ka lumalayo? Halika rito! Meron akong itatanong sa'yo! Wala ho. Parang awa mo na. Makikiraan po. Gabi na. Walang kasama ang Lolo Arnulfo. Si Arnulfo pala yung lolo mo? Mabait yun. Kaya nga po. Makikiraan po. Napakaiyakin ng batang to. Sige na, dumaan ka na. Nang sabihin yun ng aswang bundok, napatingala ito sa kahoy na naputol at tila ba meron itong nakikita. Pagtingin doon ni Sam, naroroon yung batibat na puno ng balahibo sa katawan. Pagkatapos makita ni Sam yung batibat, mabilis siyang nagtatakbo. Nagunahan silang dalawa ng aswang bundok na makalayo sa lugar. Kinagulat ito ni Sam at nang makarating sila sa bagong araro, dito ay napahiga na lamang si Sam maging ang aswang bundok. Wika ni Sam, habol hininga ang nangyari sa kanya. Pati na rin ang aswang bundok. May batibat! Teka nga, takot ka dun? Paanong hindi ako matatakot dun? Ang batibat na yun, galing pa sa ibang dimensyon. Ano? Teka nga, ikaw ang isa sa kinatatakutan dito, pero takot ka din dun? Baliw ka ba bata? Katulad ng sinabi ko, ang batibat na yun ay galing sa ibang dimensyon. Hindi siya basta batibat. Ganun ba? Sige, mauna na ako. Teka. Samahan mo muna ako. Saan? Gusto kong dumaan dun eh. Pupunta ako ng baryo. Bakit hindi ka magsarili? Bakit inaaya mo pa ako, pauwi na ako, ikaw papunta pa lang? Sasamahan mo ba ako o hindi? Hindi. Ayoko. Ganon. Nagngangalit na sa galit yung aswang bundok. Ganon pa man, hindi nagpasindak ang batang si Sam. Nilabanan niya ito dahil meron siyang dalang kutsilyo na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Sinabi ko sa iyo na hindi ako susunod sa gusto mo. Magpatayan na lang tayo kung gusto mo. Ganon. Tamang-tama din naman ang pagkakataon. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng makakain sa kapatagan dahil nasa harap ko na ang masarap na hapunan. Gusto mo kong gawing hapunan Tignan natin. Galit na rin si Sam nung mga oras na yun. Kaya't sinugod niya yung aswang bundok. Tinamaan niya ito ng 2 ulit sa dibdib. At nang mapaglayo silang dalawa, natawa na lamang ang aswang bundok at sinabing, Yun na yun? Yun na ba yun? Yun na yun. Yun na yun! Alam ni Sam na hindi man lang tinablan yung katawan ng aswang bundok. Maya-maya pa, napatingin si Sam sa bandang kanan ng aswang bundok. Nakatayo pala doon ang batibat at agad nitong dinakma yung aswang bundok at hinampas sa lupa.
ito naman ang ginamit ni Sam upang makalayo. Bahala ka dyan! Patayin ka sana ng batibat! Sigaw ni Sam. Makalipas pa ang 10 minuto, narating na niya yung bahay ng kanyang lolo Arnulfo na sa mga oras na yun, kakwentuhan niya si Tandang Gido. Lolo! Lolo! O apo, bakit? Ba't ka tumatakbo? Lolo, yung aswang bundok, Lolo. Ay bakit? Hinahabol ka ba ng aswang bundok? Opo, kanina. Tapos dumating yung batibat, Lolo. Dinakma siya tapos hinampas siya sa lupa. Ano? Pare, anong masasabi mo doon? Ito ay indikasyon ng pagpapakita na mas malakas ang mga batibat na galing sa ibang dimensyon kesa sa mga aswang sa kabundukan. Yun pala, pero bakit sila nag-aaway? Malalaman din natin bandang huli ang kasagutan, pare. Sige. Sam, sumweldo ka na ba? Lolo naman, pangalawang araw ko pa lang sa trabaho. Hindi ba? Kapag kaganon, araw-araw binibigay ang sweldo. Oo, pero sabi ko sa boss ko, ipunin ko muna mga 1 linggo para makabili naman ako ng bago kong damit. Tignan nyo, 2 araw na tong damit ko sa akin. Sabi nga ng katrabaho ko, mukhang hindi raw yata ako naliligo. Sige. Kapag sumweldo ka, bilin mo ang lahat ng gusto mo, apo, at yung sobra para sa akin. Oho, Lolo. Siya nga ho pala, Tatang Gido. Di ba sabi nyo, hindi na ako malalapitan ng kung anong elemento ng kagubatan kapag suot ko yung Ano? Suot mo ba? Teka, saan napunta yun? Pero ang alam ko, dala ko yun nang umalis ako rito sa bahay kaninang umaga. Heto ang ibinigay ko sa'yo, Sam. Naiwanan mo. Ha? Kaya pala akin na po. Hindi na, wag na. Bakit po? Nag-usap kami ng lolo mo. Ang usapan namin, simula bukas, doon na kayong dalawa magtatrabaho sa aking kaingin. Ayos din yun para hindi ka na dadaan kung saan mo nakita ang batibat. Lolo, totoo ba yun? Oo, totoo yun, Sam. Saka alam mo, nahihiya talaga akong ipakita ka sa karamihan ng tao sa bayan. Bukod sa maitim ka na, kulot ka pa, yung ilong mo ang laki-laki ng butas, tapos ang payat-payat mo, apo. Hindi ka man lang ba nahihiya? Lolo, bakit naman ho ako mahihiya? Ano man ang itsura ko, tao pa rin ako. May tama naman ang apo mo, pare. Bakit mo naman siya ikahihiya? Pare, kasi kung ako siguro yung naging ganyan sa apo ko, hindi na ako magpapakita pa sa bayan at mas lalong mahihiya ako mangligaw ng dalaga. Hoy Sam, kamusta na ba yung sinasabi mong babaeng botsyog? Yung kagustuhan mong babae? Lolo? Sinong botsyog? Nakalimutan mo na ba? Bago ka magtrabaho doon sa gawaan ng hollow blocks, sabi mo merong babaeng nagkakagusto sa'yo. Yung mataba. Opo, pero Lolo, anong botsyog? Ang salitang botsyog ay katumbas ng salitang mataba. Yung pala yun. Kinabukasan, ang maglolo ay nagtrabaho sa kaingin ni Tandang Gido dahil tapos na rin ang kanilang pag-uuling. Habang sila'y nagtatrabaho, naitanong ni Sam sa kanyang lolo kung pwede ba siyang bumaba bukas ng kabundukan upang personal na sabihin sa kanyang amo na hindi na siya magtatrabaho doon, at nang sa ganon, makuha din niya yung 2 araw na pinagtrabahuhan niya. Sige Sam, at sasama ako. Sige po, Lolo.
Kinabukasan ay bumaba ang maglolo sa kapatagan at dito niya nakita na meron na namang nakabuwal na kahoy. Pero ayon sa kwento ng kanyang apo, nang isang beses siyang mapadaan doon, yung buwal na kahoy ay muling nakatayo. Masyadong mahiwaga ang nangyayari nang dahil doon, nagpatuloy na sila sa pagpunta sa bayan at hindi sila nagsayang ng oras. Napadaan sila sa isang talipapang may mga paninda ng kung ano-anong karne at gulay. Sam, apo, bumili ka ng karne at isda para meron tayong imbak. Lolo, akala ko po ba para to sa mga gusto ko? Ibili mo na yung kalahati. Mas importante ang pagkain kesa sa kasuotan. Sige po. Ganun pa man, nakabili pa rin si Sam ng 3 piraso ng bagong damit, bagong tsinelas at bagong short. Tuwang-tuwa noon ang batang si Sam dahil sa kapanahunan na yon, yung 50 pesos ay marami ka nang mabibili. Bagoy damit ko. Susuotin ko to sa Pasko. Matagal pa ang Pasko, Sam. 3 buwan pa. Lolo, syempre, advance na regalo ko na to para sa sarili ko, di ba? Sa bagay. Hoy, siya nga pala, Sam. Napag-usapan namin ng aking kumpare na magkakahiwalay tayo ng pwesto. Doon ka sa medyo kalayuan. Kailangan basal doon. Magdala ka ng matalim na panabas. Linisin mo yung ilalim ng niyogan, ha? Oho, lolo. Buong akala ng batang si Sam dahil sa doon na sila nagtatrabaho sa kalayuan ay hindi na sila masusundan pa ng batibat. Dahil habang nagtatabas si Sam sa ilalim ng mga malalaking niyog, nagulat na lamang siya dahil dito lang pala kita matatagpuan. Wika nung tinig sa bandang kanan. Nang lumingon siya doon, nakita niya yung aswang bundok ay naroroon. Puro sugat ang mukha nito tapos yung kanyang katawan dahil wala itong damit. Ikaw na naman. Teka, anong nangyari sa'yo? Itinatanong mo pa? Binugbog ako ng batibat na galing pa sa ibang dimensyon. Kasalanan mo ito, bata. Kasalanan mo ito! Anong kasalanan? Ikaw tong nakipag-away doon? Lolo! Lolo! Malakas na ang sigaw ng batang si Sam. Pero hindi siya madinig ng kanyang lolo. Maya-maya pa yung aswang bundok ay biglang, hindi ka madidinig niyan dahil nagpakawala na ako dito ng pangtapal sa mga tenga ng mga matatandang yan. Humanda ka sa akin, bata. Humanda ka sa akin! Akala naman siguro ng aswang bundok ay iiwasan siya ni Sam. Doon siya nagkamali dahil sa meron siyang hawak na panabas. Pinagtatabas niya yung aswang bundok hanggang sa ito ay mapadapa. O ano? Akala mo uurungan kita? Maya-maya pa, yung niyog na nakabuwal, napansin ni Sam na bigla na lamang bumayukyok. Pagtingin niya rito, yung batibat ay naroroon. Ikaw na naman? Ikaw na naman! Takot na takot si Sam sa batibat. Hindi siya natatakot sa aswang, pero yung batibat ay matindi ang takot na dala nun sa kanya. Maya-maya pa, ang batibat ay tumalon mula sa nakabuwal na puno. Dinakma na naman nito yung aswang at hinampas ng ilang beses sa lupa. Nakapagtataka kung bakit sa tuwing mag-aaway sila ng aswang sa bundok ay dumadating ang batibat. Nagulat ang dalawang matanda nang biglang dumating si Sam sa kanila. Muntik pa nga siyang mapaso ng mga uling na kanilang hinahango.
Oh, bakit? Bakit ka tumatakbo, Apo? Lolo, yung batibat tsaka yung aswang! Ha? Ay oo nga no. Bakit hindi namin nadidinig? Nang makita naman yun, ni Tandang Gido ay agad itong nag-ayang pumasok sa kanyang tahanan. Pare, ano bang gagawin natin? Ayaw tayong lubayan ng batibat. Pare, alam mo bang hindi ko na rin alam ang isasagot ko sa iyo? Kagaya niyan, sa ikalawang pagkakataon, palaging dumadating ang batibat sa tuwing nag-aaway. Si Sam at yung aswang. Pare, sigurado kang hindi mo na alam? Pare, hindi ko na talaga alam kung ano bang ibig sabihin ng batibat. Nagpaabot sila doon ng gabi dahil ang pakawari nila, ang batibat ay paikot-ikot lang. Dito na lang kayo matulog. Huwag na kayong umalis. Sige. Paggising ng maglolo kinabukasan, nagulat sila kasi wala doon ang Matandang Gido, pero may nakalagay na sulat sa lamesa. Apo, basahin mo nga ito. Sige ho. Pare, bumaba muna ako ng kapatagan. Dahil sa hindi ko na alam kung ano bang pinapahiwatig sa atin ng batibat, kailangan natin humingi ng tulong. Babalik ako. Mamaya lang. Lolo, humingi raw ng tulong Pero kanino? Ewan ko. Wala naman akong kilalang may kilala rin na albularyo ang taong yon. Lolo, antayin na lang natin. Hindi na. Araw na araw Umuwi na tayo. Saka na natin hanguin yung natitirang uling. Baka naman lolo malusaw. Hayaan mo. Wala naman siyang binilin na yung natitirang uling hanguin natin. Pagsapit ng tanghali, dumating ang Matandang Gido sa bahay nila Sam. Pare, naipadala ko na yung sulat. Anong sulat? Naipadala ko na yung sulat sa kaibigan kong taga-Gitnang Luzon. May kaibigan ka pala doon. Oo, asahan nyo. Mga 2 araw o 3, nandito na yon. Sinamahan ko na rin ng pera at nagbitbit ako ng isang sakong uling at ibinenta ko sa kapatagan. Aba, hindi mo man lang kami pinartihan. Pare, para yon sa pamasahe ng kaibigan kong darating. Makalipas ang 2 araw, ang mensahero ay nagpunta na kay Kanole. Batibat! Bossing! Batibat! Bossing! Bossing! May batibat! Uy! Ano ba naman yan? Sigaw ka ng sigaw, anong batibat? Ano yun? Yung matabang babae? Bossing, nakalagay dito. Tulungan mo kami rito dahil merong batibat at aswang bundok na nag-aaway. Sa pakawari ko'y ginagabayan ng batibat ang batang si Sam. Sam? Palagay ko gwapo ang batang yon. Teka nga, akin na nga. Ang labo mo namang magbasa. Meron pang karugtong Puntahan mo kami rito. Kanole. Parang awa mo na. Nasisira na ang hanap buhay namin. May kalakip na pera ang pagpapadala ng sulat. May pera daw. Ito. Bakit bawas? Yan lang yung binigay. Hindi, imposibleng. Hindi to kasya. Hindi to magkakasya sa pangbayad sa eroplano. Binili ko lang ng pasalubong sa'yo, boss. Ito, may dala nga akong karni. Tapos meron ding isda, may manok. Naku naman, pupurgahin mo pa ako dyan. Kailangan na kailangan ko yung pamasahe. Huwag kang mag-alala, boss. Dumaan ka na lang. Bukas sa bahay. Papalitan ko'y binili ko. Kaya ako lang naman binili yan kasi naiisip kita baka wala ka ng kinakain dito. Tamang-tama pa naman Nanunuyot yung mga pananim mo. Sabagay. Salamat Wala yun. Inuman tayo Hindi pwede. Hindi ako umiinom pagka ganyang meron akong lakad kinabukasan.
Ay, sige. Sabi mo eh. Kinabukasan, nagtungo na roon si Kanole. Nung una ay medyo nalilito pa ito dahil hindi naman doon ang dating bahay ni Matandang Gido. Hanggang sa kanyang naalala yung sabi ng matanda na ito ay maninirahan na sa gitna ng kagubatan. Kaya lang ang problema, saan kayang banda? Tao po, magtatanong. Saan ho dito yung bahay ni Matandang Gido? Diyan. Dumiretso ka lang diyan, iho. Yung pinakadulong daanan ng tao. Doon yung bahay ni Matandang Gido. Wika ng isang babaeng matanda. Tinahak ni Kanole yung papasok ng kagubatan at napahinto siya sa isang malaking puno dahil meron siyang nararamdaman. Sinong nandyan? Sino ka? Magpakita ka sa akin. Alam kong kanina ka pa nakatingin sa akin pagpasok ko pa lang dito. Huwag mo akong pilitin. Nakusa kang palabasin. Hanggat maaari, kakausapin kita ng maayos. Hindi nagpakita ang nasa puno nang dahil dito dere-derecho si Kanole at nakakita siya ng isang bahay. Plano niyang magtanong kung hanggang saan pa ba kalayo yung kanyang tatahakin. Hanggang sa nang tumawag siya roon, si Matandang Gido ang lumabas. Kanole, nandyan ka na pala. Halika rito. Sige ho. Pagpasok niya, nakakita siya ng isang batang maitim. Tapos kulot ang buhok at malaki ang butas ng ilong. Tandang Gido. Sino sila? Si kumparing Arnulfo. At yung kanyang apo na si Siam. Sila yung nasa sulat. Ganun na nga. Teka, batibat ba kanyo? Bakit? Anong ginagawa sa inyo ng batibat? Siam, ikwento mo nga. Ganito po kasi yun. Isang araw po, nang pumasok ako sa trabaho, tapos nung pag-uwi ko, may nasirang puno. Tapos sa pinagputulan ng puno, merong nakaupong batibat, tapos maitim siya. Nagbabagay yung mga mata. Nang sabihin yon ni Sam kay Kanole, sinabi niyang, Sam, yung nakita mo ay hindi basta batibat. Ito ay nanggaling sa kabilang dimensyon. Sa tuwing magpapakita ang mga batibat galing sa ibang dimensyon, meron na itong kalakip na dahilan. At ang nakapagtataka pa nga, Kanole, sa tuwing mag-aaway sila ng aswang sa kabundukan, dumadating yung batibat. Parang ginagabayan yata ng batibat ang batang si Siam. Nagkakamali ko ron, Tandang Gido. Ang gustong mangyari ng batibat na galing sa ibang dimensyon, gusto niyang kunin si Sam sa madaling paraan at hindi sa pamamagitan ng panaginip. Nagpapakita lang ito ng kunwaring magandang kalooban. Ipagtatanggol siya kunwari. Pero ang totoo nun, kapag naakit niya si Sam, isasama niya ito sa ibang dimensyon. kung ganun pala, salbahe pala ang batibat na yon. Sino ho kayo? Arnulfo. Kayo ho pala yun. Ako yon. Anong gagawin na natin? Mapipigilan pa ba natin ang batibat na nagtatangka sa buhay ng aking apo? Susubukan po natin. Yung mga ganyan kasi, pagka lumilitaw yan talagang may kaakibat na pagkuha ng tao. Ang plano ng mga yan. Teka, saan ka ba dumaan, Kanole? Doon sa daanan. Nadaanan mo yung punong may kakaiba? Oo. Pakiramdam ko nga may nakatingin. Nang dahil sa papadilim na ng mga oras na yun,
nakaluto na rin ang matanda. Sabay noon ay kumain na sila. Nagsigarilyo si Kanole sa labas ng kubo hanggang sa maya-maya pa'y natigilan siya dahil nararamdaman niyang merong papalapit. Upang makumpirma kung ano ba yon, ginamit ni Kanole ang mutya na nakalagay sa kanyang katawan at kitang-kita niya na merong malahalimaw na tao ang papalapit sa kanya. Malaki ang tiyan, malaki ang katawan, tapos nagbabaga ang mga mata. Maniwala kayo o hindi, meron itong tenga na parabang sa aso at meron pang 2 klase ng sungay ang nakatubo sa tabi ng 2 nitong tenga. Kaya ko nasabing 2 klase, yung isa ay patulis at yung isa ay baliko. Tandang Gido! Tandang Gido! Ah, ano yan? Halika rito, tignan mo to. Nakikita mo ba yun? Alin ba? Hindi mo pala makikita, madilim. Tandang Arnulfo, pakikuha nga ho yung bag ko. Eto ba? Yan nga ho. Anong gagawin mo dyan? Nakikita nyo ba sa gawiron? May naglalakad. Papunta rito. Sam, huwag kang lalabas. Diyan ka lang. Tandang Arnulfo, samahan mo doon yung apo mo. Nararamdaman ko na mukhang agresibo na itong batibat na galing sa ibang dimensyon para kunin yung apo mo. Sige na, kunin mo itong itak ko. Anong gagawin ko rito? Ano pa, itarak mo sa dibdib kapag nakalusot sa amin. Sige. Yung batang si Sam ay kumuha rin ng itak. Nung mga oras na yon ay nanginginig na ang bata nang dahil sa takot. Lolo, huwag mo kong iwan dito, Lolo. Hindi, apo. Dito lang tayo. Kahit na pangit ka maitim, malaki ang ilong, hindi kita pababayaan na po. Lolo naman hanggang dito ba naman inaasaran niyo ako, Lolo? Hindi, apo. Totoo yon. Kahit na ibang lahi ang tatay mo, mahal kita, apo. Salamat po, Lolo. Maya-maya pa ay nakalapit na sa kanila ang batibat. At nagwika ito ng, "Sino ang nagmamagaling na tao? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba alam na maaaring isama kita sa dimensyon na aking pinanggalingan at hindi ka na maaaring makabalik pa dito?" Ganun ba? Batibat, alam mo bang marami na akong dimensyon na pinagdaanan? Hindi lang sa dimensyon nyo, marami pang iba, kaya't wag mo kong matakot-takot. Tinututukan ni Kanole ng punyal niya. Yung batibat, maya-maya pa ibigla itong humaba, tapos kumikinang. Nang makita ito ng batibat, napaatras siya at sinabing, Ang punyal na yan, kung hindi ako nagkakamali ay galing yan sa diwata. Tama, hindi ka nagkakamali. Ang punyal na ito kapag nakatama sa mga taga-ibang dimensyon ay kaya kang ibalik doon ng patay. Naintindihan mo, Batibat? Ngayon ko lang nalaman. Oh, ano pang ginagawa mo? Alis na! Saka, teka sandali pala. Ano bang atin at napadpad ka rito sa amin? Hindi ba dapat nandun ka sa dimensyon nyo? May kaakibat na responsibilidad ang pagpunta ko dito. Kukunin ko ang alay na si Sam. Bakit? Ba't di ka kumuha ng kalahi mo para ialay kung kanino? Simple lang ang kasagutan. Simpleng-simple lang. Ang batang yan, maliit pa lang siya ay ipinagkanulo na sa amin ng kanyang magulang. Ano? Anong pinagkanulo? Ako ang tumatayong magulang ng batang si Sam. Anong ibig mong sabihin? Matandang Arnulfo, hindi ka ba nagtataka? At saan naman ako magtataka? Kung bakit
yung anak mong nabuntisan ng ibang lahi ay hindi na nakabalik. Ang alam ko, ang anak kong yun matagal nang nasa ibang bansa. Diyan ka nagkakamali, Tandang Arnulfo. Tamang, wala rito ang anak mo. Pero wala siya sa ibang bansa. Kung hindi, nandito siya sa aming dimensyon. Anong ibig mong sabihin? Ang labo mo. Malabo ba? Uulitin ko. Ang batang yan ay matagal nang inalay sa amin. Kaya't sumama ka sa akin ng maayos, bata. Hindi ako sasama sa iyo kahit na anong gawin mo. Lumayas ka rito. Sa pilitang kinukuha ng Batibat ang batang si Sam. Ganon pa man, ipinagtanggol siya ni Kanole. Maniwala kayo o hindi, ang Batibat na yon ay meron palang kakaibang kakayanan. Ganon pa man, hindi na nagulat si Kanole sa mga tinawag nito. Maya-maya pa, yung mga aswang sa kabundukan ay mga nagsigsilapagan at hindi lang yun, meron ding mga aswang na nanggaling pa sa gilid-gilid. Ikaw na naman! Wika nung aswang. Bakit? Pinatawag ko kayo para tulungan ako. Hindi ba't mga alipin ko lang kayo? Anong alipin? Ha? Paano mo nasabing alipin? Sa bagay, sinasaktan mo ko sa tuwing nagkikita tayo. Naintindihan ko na. Sige, mag-away na kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Tama nang hinala si Kanole dahil yung mga nagdatingang aswang ay pinagtulong-tulungan ang Batibat nang dahil sa kakaiba ang kakayanan ng Batibat. Kusa na lang itong nawawala sa kanilang harapan. Pagkatapos nun ay bubulahaw ang napakalakas na pagtawa na animoy nang iinsulto pa sa parte ng mga aswang. Nasaan ka? Huwag kang magtago sa dilim. Kanole, akala ko'y yung Batibat ang nagpatawag sa mga aswang. Sabihin na natin ganun. Naalarma ang mga aswang sa pagtawag ng Batibat. Pero ang di natin alam, meron pala silang alitan. Pabor sa atin yun, hayaan natin sila. Labas tayo sa kaguluhan ng mga yan. Ay sige. At ikaw naman, bata! Hoy! Ako? Ikaw nga! Ikaw ang dahilan kung bakit ako binugbog ng Batibat. Tatapusin ko lang to at isusunod kita. Yung mga aswang ay meron din palang isinasagawang ritual. Sa harapan mismo ni Kanole ay nagdaos sila ng ritual. Hindi sila pinakailaman ni Kanole dahil medyo naiintindihan niya yung ginagawa ng mga aswang. Ang ritual na ito ay pangtaboy sa Batibat upang siya ay mapadpad sa kanilang dimensyon. Kapag kasi ang Batibat na yon ay nakauwi sa kanila, hindi ito basta-basta makakabalik sa atin. Bibilang pa ng dekada-dekada bago siya makabalik. Nagtagumpay ang mga aswang sa kabundukan na maitaboy ang Batibat. Isa sa pagpapatunay na wala na ang Batibat, yung unti-unting pagkawala ng kanyang presensya at yung sigaw na bigla na lamang humina. Magaling! Binabati ko kayo. Napakagaling. Wika ni Kanole. Teka, sino ka? Ako? Kaibigan ako. Kaibigan? Hindi ka namin kauri. Hindi nga. Hindi naman ako aswang eh. Ang ibig kong sabihin, kaibigan ako, albularyo, hindi ako kaaway, ganun. Ganun ba? Hoy, Sam, halika rito! Makakatikim din kami ng lahi ng iba. Halika rito, bata! Hindi niyo makukuha ang apo ko! Magkakamatayan muna tayo! Sandali. Kaibigan,
Bakit ba ang laki ng galit mo sa kanya? Kung hindi dahil sa batang yan, hindi ako sasaktan ng batibat. Ganun pala. Pwede bang ako na lang ang saktan mo? Anong sabi mo? Sigurado ka? Oo, siguradong sigurado ako. Paano kung sabihin ko sa iyong ang aking mga nagtatalasan na kuko ang gagamitin kong pananakit sa kanya? Papayag ka ba doon? Ganun ba? Parang ang sarap-sarap nun ah. Pakawari ko, makakamot ang katawan ko. Sige nga. Wag ka Nole. Aswang ang mga yan. Baka makuha nila yung puso mo. Huwag kang mag-alala, paring Arnulfo. Kayang-kaya yan ni Kanole. Siya nga naman, kayang-kaya ko ito. Maya-maya pa 4 na aswang ang lumapit kay Kanole. Katulad ng napag-usapan, yung mga kuko nila ang gagamitin. Sabihin na nating, merong personal na plano ang mga aswang kay Kanole pero hindi sila nagtagumpay. Maniwala kayo o hindi, yung mga nagtatalasang kuko ng mga aswang ay nabali. Oh, ano? Tapos na ba? Ikaw? Sige, karmot pa. Mabubutas mo kay katawan ko? Sumuko na lamang ang mga ito. Yung isa rito ay napaluhod pa at sinabing, Ibang klaseng tao ka. Hindi ka basta tao. Talagang hindi. Lalong-lalo na kung ang makakatapat yung mga katulad nyo. Katulad ng sinabi ko, kaibigan ako. Hindi naman porket albularyo ako, aswang kayo, magkakaaway tayo, hindi sa ganun. Tandaan nyo, meron din kayong pamilya. Mahalin nyo ang pamilya nyo. At kalimutan nyo ang kaguluhan. Patawad. Patawad. Sam! Sam! Ano yon? Halika rito. Ayoko. Halika, magbati tayo. Sam, sige na. Lapitan mo na. Kuya Nole, baka... Hindi. Halika, lumapit ka. Sa pagkakataon na yon ay nagtiwala si Sam. Lumapit siya sa aswang at nagkamayan. Patawarin mo ko. Nailabas ko na ang init ko. Hindi ko naman ho kasi alam na ako pala ang dahilan kung bakit binugbog ka nung batibat. Wala yon. Wala yon. Paano naman tayo? Kayo ho pala. Tandang Gido. Paano kapag nagkasalubong tayo sa kalagitnaan ng kagubatan habang madilim? Tandang Gido, matanda ka na. Hindi na namin pag-iintrisan. Yang katawan mo, makunat na yan. Talagang makunat. Paano naman ako? Tandang Arnulfo, ikaw pala. Katulad ni Tandang Gido, matanda ka na rin. At hindi namin pag-iintrisan pa ang katawan mo. Makunat na yan. Mga kaibigan, may papangako nyo ba sa akin na kapag nasa lubong nyo si Sam hindi nyo gagalawin? O naman, pangako. Sige, napakagandang kasunduan. Mga kababayan, hanggang dito lang po ang kwento. Walang sakitan sa pagitan ni Kanole at ng mga aswang. At yung batibat naman ay matagumpay nilang naitapon sa sarili nilang dimensyon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento.